Pilipinas nating mahal. Nandiyan na sa linya ng komunikasyon si Sas Rogando Sasot. Sas, good morning or good day to you. Welcome sa Pilipinas nating mahal. Good morning pa ba? It's already afternoon. Good afternoon. Umo kami buko. Good day pwede naman, Sas. Good day. Sige, go. Good day sa inyo dyan sa Pilipinas nating mahal at good day sa mga nanonood ng SMNI ang hindi napapatinag. Yes, thank you, Sas, for spending your time with us. At una sa talakayan natin, Sas, ito yung lumalaganap ngayon na very scandalous move na mga sipsip at alipores ni Speaker Tambaluslos na ipa-impeach sa House of Representatives si Inday Sara at iakyat nila sa Senado para tanggalin ng lubusan sa pagkapangalawang Pangulo ng ating bansa at mawawala na ang pinakaseryosong political threat sa poder ng mga Marcoses at ng kanyang mga alipores. Tunghayan natin ito, Sas, ang ulat na ito, and then magbibigay ka ng iyong pananaw hinggil sa ganito kabastusan at kaiskandalusong hakbang ng mga sipsip na mga kongresistang bayaran sa loob ng Kongreso na puro naman alipores ni Martin Romualdez. Tunghayan natin ito. Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte at isa na rito ang flood control project na matatanda ang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik kay Duterte. Sinabi ni Attorney Harry Roque hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay VP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni VP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay VP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni VP Sara laban sa gobyerno. No? Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali yung i-impeach yan. Pero giit ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado dahil lalo-lalo na ako ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura? No? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basihan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni VP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya'y pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations na si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Ayun. Sas, ano po ang inyong reaksyon at ang inyong magiging pahayag dito sa iskandalusong maniobra sa maruming laro sa politika na mga bata-bata ni Martin Romualdez upang lamang makapagsipsip ay hinaharas ng impeachment complaint ang ating Vice Presidente? Well, ito'y nag-ugat dun sa sinabi ni
Vice President Inday Sara tungkol sa flood control project, no? Pero malinaw naman yung inilabas niyang pahayag na hinalimbawa niya sa Davao, nung mayor siya, sinabihan niya yung NEDA doon sa kanilang region na magkaroon ng pag-aaral para makagawa ng master plan ng flood control and management sa Davao City, para yung city engineer at yung DPWH hindi na nag-iimbento ng kung ano-anong flood control project. And true enough, ito ay ginawa, ano pa nga ito funded pa nga ito ng JICA, no? Ng Japan. Oo, ng JICA. It's a Japan-funded master plan ng Davao City. At ang sinabi niya, ready na ito, July 2020. Pondo na lang hinihingi. Hindi ba? So, malinaw kung sinong may kakulangan doon. Hindi ba? Tama. So, sila ngayon ay nasasaktan sa kritisismo ni Vice President Inday Sara, pero alam naman natin, lalo na tayong mga sumusubaybay sa mga Duterte, ang lahat ng ito ay sumisipsip sa mga Duterte nung panahon na si Pangulong Duterte ang nakaupo. Tama. Alam natin kung sino ang mga lumalapit sa mga Duterte sa kung ano-ano, mula sa pamilyang Marcos hanggang sa kahit sinong congressman na nandyan. Ngayon, itong impeachment nila, parang pikon na pikon itong mga kongresista natin sa sinasabi ni Inday Sara. Bakit ba kayo pikon na pikon? Pikon na pikon ba kayo dahil sinabihan kayo ng dating Pangulong Duterte na ilatag ninyo ang libro ng Kongreso para makita ng taong bayan kung saan nyo ginagastos ang pera nila mula hanggang sa huling sentavo? Di ba dyan naman nagkaugat-ugat lahat yung mga hinanakit ninyo sa mga Duterte ngayon? Hindi ba dahil dun sa statement na yun ni Pangulong Duterte? Ngayon naman, nagagalit kayo dahil sinasabi nyo na ito si Madam Vice President, kinikriticize si Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong gusto nyong gawin niya? Tungkol ito sa flood control at malinaw na ang Davao City ay may existing flood control na funded ng Japan. Ang feasibility study nakahanda na ng July 2023, hindi nyo man ito pinondohan. Tama. Klaro. So, ibig sabihin, Sas, before kay pasa kay Ma'am Lorin, malinaw na ito isang political maneuver. Ang layunin, iharas, ipahiya ang Vice Presidente the way they did the consistent, systematic attacks against her doon sa confidential fund. To the point na binastos siya on the floor at pinahiya sa buong bansa, ginastosan ng tudo-tudo, isang buwan halos na yun ang headline ng mga corporate big time na mga media. Samantalang ang Vice Presidente walang nagtanggol maliban sa SMNI kay Pastor Kibuloy at sa tatay niya. At tayo na mga nagiging independent observers na. So sa tingin mo, Sas, maliban sa ito isang political gimmick to diffuse yung attention mula sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr., iskandalo sa droga at paglaganap ng hindi maampat-ampat na paglalim ng kahirapan, kawalan ng trabaho, paglugmok ng income ng mamamayan, at ang down spiral move patungo sa isang malagim na economic crisis dahil sa crisis ni Marcos ngayon, ito ba ay magsisilbi sa kabutihan ng kanilang agenda na mapokusan si Sara Duterte, maging defensive sila at ma-diffuse yung atake ng mamamayan doon sa paniningil sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr.? How do you think about that? Eric, no, this is like what happened to former Vice President Binay. Alam naman ng lahat, noong 2010, nung nanalo si Benigno Aquino III at si Binay bilang Vice President, everyone is already thinking na Binay will be the next president because of the popularity, etc. So anong ginawa nila noon kay Binay? Hindi ba nag-raise sila ng iba't ibang kontrobersya for di ba? And then eventually yung mga kontrobersya na yun, hindi naman ito nagbunga, no? Hindi ito hindi naman nakulong si former Vice President Binay, hindi ba? Wala rin tupikan. At sino yung mga gumawa noon kay Binay?
Hindi ba sila rin ngayon? Yun. Sila rin ngayon yung umaatake kay Vice President Inday Sara. This is for 2028. No, kasi nakikita nila na ang taas-taas pa rin ni Madam Vice President Inday Sara kahit ang mga sa kabila ng binabato sa kanyang kontrobersya. Hindi ba? Yung huling balita ng Manila Times, kahit bumaba na raw ang rating ni Vice President Inday Sara, siya pa rin ang top 1 choice for president ng mga Pilipino. Of course, bumaba yung rating niya kasi nga syempre may supporters dyan ni loyal supporters dyan ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw siya dahil nga she's not towing the line of the pulveronic government. Tama. So, klaro. Ma'am Lorraine, your interaction sa iba pang issue maliban sa impeachment scandal na. No, I was gonna ask you also, Sas, no, kasi one of those things that really, kind of galled me is that ito mga congressman na ito, no, kasi if you multiply, no, there are around 300 congressmen. 320 plus. Yeah, let's just say that each of them got 150,000 votes, and you multiply it by, let's say, 300, that's 45 million votes. And the Vice President, so put together 45 million lahat yan, no? Let's say something like that, no? Because I want to make a point. And here's one person got 32 million votes plus. So I find it particularly galling na itong mga ito are mga lapdogs, no? Mga kung anong iutos ni Martin Romualdez. We've seen that, no? Kitang-kita naman talaga, hindi naman nila tinatago, 'di ba? Hindi naman tsaka age of information, kitang-kita talaga natin na walang dignidad at walang prinsipyong itong mga ito. So yung nakikita ko dito, a bunch of congressmen with about 150,000, 200 at the most votes, no, is trying to impeach, take away the Vice President, which to me is paglalabag yan ng demokrasya. Kasi ang inihalal ang Vice President ng 32 million, di ba? So ang sinasabi natin, boses ng taong bayan yan at nakikita natin na sila binabaliwala nila, Yes. di ba? Your reaction to that, Sas? Yung point ni Ma'am na ni-raise. Well, ano mang gustong gawin nila kay Vice President Inday Sara, magpasailalim siya kay Pangulong Marcos. Kung hindi ito naaalala ng mga kongresistang sumusubaybay kay bumabatikos ngayon kay Madam Vice President Inday Sara, pero alam na alam namin itong mga Duterte supporters, ang bentahe noong 2022 elections ay this is a joint government of BBM and Sara Duterte. Now, kaya bumenta nga yan, sa tingin nyo ba mananalo yun si BBM na hindi ganun ang bentahe? Hindi ba? Obviously. So, ang ano niyan, Hindi nga siya nanalo, Vice sabay President. nilang papatakbuhin ang bansa. Exactly. Natalo nga yan kay Leni Robredo Tama ka. Oh, hindi ba? Sabihin nyo dinaya or whatever. Kung dinaya man, 200,000 plus lang yung lamang. Ano ba naman yon? Hindi ba? So, anong ginawa nila kay Inday Sara? Di ba? From the moment na umupo sila, una nakikipagplastikan pa kayo. Tapos, bigla pa lang, the next year, pagkatapos ng wala pang isang taon, kung ano-ano pinagagawa nyo sa kanya, itong confidential funds na to, patibong to ng Office of the President. Hindi naman magkakaroon yun ng transfer kung hindi naman ito pinayagan ng Office of the President. Ba't hindi tinitira ni Martin Romualdez yung pinsan niya? Yeah, exactly. At Sasa, Diba? at Bakit hindi niya patira? at napakalinaw Sasa, before sumambulat yung iskandalo, Executive Secretary Lucas Bersamin was trying to defend the Vice President about the 125 million. Kasi sabi niya, it was requested but the one that released and approved it, kami din sa Office of the President because we see it as necessary. Dahil nagbubuo siya ng opisina niya, she needs a lot of support para mabuo ang nationwide satellite offices among others. But all of a sudden, nang nagkumpas na si Martin at kinonsente na ni Marcos at ng asawa niya na atakihin at gurgurin na politically si Inday Sara, tumahimik at hindi na pinagtanggol ng Office of the President si Inday Sara doon sa 125 million release na sila din na nag-approve at samantalang hindi kini-question
ang napakalaki, almost 5 billion na confidential fund ni Marcos Jr., samantalang kukurampot ang napunta sa kay Vice President Sara Duterte, and it was complied with report sa COA. At ito ay hindi naman na-find ng COA na adverse ang finding sa paggastos nito. Pero SAS ngayon, bakit ito pa rin ang ipinapalabas ng grupo ni Martin Romualdez at mga atake nila sa kay Sara Duterte? Ngayon kumakalat, may in-include na sila na atake at iniugnay na siya ay isang silent agent ng China. Ngayong umaga lang, inilabas. Si Sas yun! Inilabas. Sas, ikaw yun! Inilabas nila, Ma'am Lorraine, nila Paulo Ortega, ng mga Who's that? young guns, mga kongresista, ma'am, ng mga bata. Yung mga sabi mo, so young, Ano ba yet to? you're so corrupt. Yes, Sas, go ahead. Mga Ortega. Oo. Nag-press ko niya sila kanina sa ngayong umaga. Ano to, agent ng China? Alam niyo ba pinagsasasabi ninyo? Unang-una, kayong mga nandyan, alam nyo ba yung issue? Alam nyo ba yung South China Sea conflict in the first place? I'm pretty sure none of you do not understand the issue at all. No? We bet on that. Diba? Tama ka. Yan ang katotohanan dyan. Wala pa akong nakikitang congressman na pag narinig ko, sasabihin ko, ay, ito may matututunan ako dito. Wala, kasi nga hindi nila alam. I'm pretty sure Ka Lorraine and Ka Eric, none of these young congressmen ever read the 2016 South China Sea arbitration at all. Correct. Because kung nabasa nila ito, hindi ganyan ang iyong mga actuations ngayon. Dahil Sas- if you are up for some reckoning. Ikalawa, Yeah. ano ba yung binabato ninyo kung hindi nagtagumpay ang 125 million confidential funds, babalik kayo sa China. Pag hindi nagtagumpay yung China, babalik kayo sa 125 million funds. Hindi ba? So, ano talaga ang gusto ninyong marating sa inyong pambabarubal kay Inday Sara? Ikatlo, kayong mga young congressman dyan, kahit yung mga luma na, siguraduhin ninyo na ang mga negosyong associated sa inyo at mga campaign funders ninyo ay hindi mga importers sa China. Yeah. Correct. Lalo na yung mga may construction business dyan. Tama. Dahil mula pa ako hanggang sa dulo ng construction cycle, karamihan dyan ay mga materyales na ini-import sa China, ini-smuggle nyo pa nga yung iba eh. Oh, tama. Di ba? Tama ka. Correct ka, Sas. So- Ganun so, kay Sas, Pokrito. So Sas, yung sinasabi mo, no, hindi naman nagbasa itong mga ito, for instance, no, so Sige, yung ma'am. kalidad nakikita natin, di ba? Nakikita natin na, lantaran talaga yung kababaan ng kalidad ng pag-iisip at kasi siguro, ang nakikita ko, itong Marcos administration, wala namang hinihingi na kalidad, Yeah. di ba? So, ang nangyari sa gobyerno natin ngayon, puro mga operators, 'di ba? Puro political ambitions, political goals at puro pagsisipsip na natuloy ang nawalan talaga dito ay ang Pilipino kasi Yeah. hindi tayo pinagsisilbihan. Agree. Ginagago tayo, walang respeto. Kaya gustong-gusto ko yung statement ng Vice President na kung saan sila ay they take offense, 'di ba? So basically that's all I need to tell you right now, Yeah. my response, no? Sas, ngayon, thank you, Ma'am Lorraine. Yeah. May lumabas ka na pahayag. You corrected the Senate President Chis Escudero sa post mo. Nakita ko Yeah. kahapon. Ako nang nakita na sinabi mo, ikaw nga, Chis, 18 years, senador, at ngayon Senate President pa. Bakit mo kino-question ang mga nagawa ng previous government na 6 na taon, hindi tayo nagkaroon ng ganito kamayor na malubhang pagbaha kagaya ng nangyari sa Carina? And kino-question mo yung pinagdaanan ng governance nila sa Davao City. At samantalang sinasabi ni Chis na 2 years pa lang naman si Marcos Jr. Pero Sas, hindi niya inamin na mayroon palang 1.4 trillion si Marcos Jr. in just 2 years na hindi nalaman ng taong bayan. So balit sumambulat na wala palang pinatunguhan ang kabulukan ng kanilang diskarte sa flood control. How do you react and explain to the people na bakit ibinabalik ni Chis Escudero sa former President Duterte na doon nagkulang ng master plan
6 na taon daw na nanungkulan yung tatay, samantalang ito 2 taon pa lang si Marcos Jr. Sas. Alam nyo, ang strategy nila dyan, no? ang kanilang communication strategy nila dyan, is questionin yung tatay ni Sara. No? Sabi nila, kaya alam mo, gusto nilang wasakin yung buong Duterte family. Diba ang sabi nila, lalo na yung isa sa mga columnist ng Manila Times, si Contreras, no? Ang sabi niya is 6 years naging presidente ang tatay ni Sara. Anong ginawa niya para sa baha? Kasi kina-question to 2 years ni Marcos. Bongbong. Well, by analogy, ang tamang comparison din, yung tatay ni Bongbong. 20 years po ang tatay ni Bongbong Marcos na presidente. Anong ginawa niya para sa baha? Plunder. Hindi ba? Di ba? Ako nakatira ako sa Manila. Nakaisip na ako pagkatapos ng 1986. Natatandaan ko nun sobra ang pagbaha. Yeah. Grabe. Pumapasok sa loob ng bahay namin at nakatira kami sa malapit sa Malacanang. Can you imagine? 2 floors yung bahay namin. Kailangan namin umakyat ng 2nd floor kasi nga tumataas yung tubig baha sa 1st floor. Hindi ka na makalabas. No? Sira na yung mga appliances niyo dahil nalublob sa baha. So, kung 6 years ni Duterte, nung Pangulong Duterte, ang kinakisyon niya kung ginawa sa baha, binabaling yung tatay ni Sara, ibabaling din namin sa tatay ni Bongbong. 20 years, yung tatay mo, Bongbong, anong ginawa para sa baha? Sas. Yes, ma'am. Which goes back to what I was saying, no? Kasi kahit itong Senate President nagpa-pipe in ng disparinghado, 'di ba? Sa parang labo naman ang sinasabi nito, right? So, and again, we can see that it's political again, Yes. no? It's political again and for a lot of us, we're kind of sick and tired of politics, no? From the get-go, pag-upo ng mga Marcos, puro politika na lang ang ginawa. And who pays for that? Ang nagbabayad niyan ay ang taong bayan, 'di ba? So, ito yung gusto kong tanungin sa iyo, Sas, no? Na kahit ang Senate President, kasi nakita natin, no, yung sa Marcos administration, abay, lahat pala sila ganyan. Parang, yun ang parang nakakahina dito. Lahat, parang walang tatayo dyan na may prinsipyo at magsasalita against Marcos, Yes. against Tambaloslos. Wala talaga. Yeah. Go ahead, Sas. Kakaiba, di ba? Kakaiba ito. Na Yeah. parang, o lahat kayo gusto nyo unity. Ano bang pinatunguhan yan? Lalo na ito si Senator Senate President Chis Escudero, na ang sinasabi niya, kino-question niya yung nagawa ng tatay. Di ba ang issue dito is oversight ng flood control? Correct. Yun Hindi ang ba real kayo issue. Di ba kayo dyan sa Kongreso, ang may mandate ng oversight? Kaya dapat bago kayo nag-a-approve ng pera para sa flood control, dinido due diligence ito. Ano bang na-accomplish na? Ano bang pinatutunguhan nito? Hindi ba? And alam ng mga congressman na ang flood control lang isa sa mga pinakamadaling kupitan ng pera. Exactly. Kasi paano mo nga naman i-audit ang flood control? Hindi ba? Pagbaha, wala na, Sas. Force majeure. Tapos na ang usapan. Force badge, di ba? Na parang kayo ang may problema dyan. Kayo ang nag-a-approve ng mga pondo. Yeah, exactly. Di ba? Ang nangyayari ay hindi nyo ina-aprobahan. Ang pondong ina-aprobahan ninyo ay hindi yung master plan. Ang ina-aprobahan ninyo kung ano ang particular needs ng bawat isang congressman sa inyo at bawat isang senador para may kupit. Yan ang katotohanan dyan, na ayaw ninyong maisiwalat sa taong bayan. Pero ito ay alam ng lahat ng mga taong may alam sa gobyerno. Yun. Na yan ang number 1 source ng kupit, ang flood control project. At no less than, former Senator Ping Lacson ang pumuna nito, sabi niya 80% ng kontratista diyan sa mga flood control na yan ay mga kongresista din o mga pamilya din nila. So, hindi nila pinuna si Ping Lacson. At ito ay sinigundahan ng 162 retired generals, retired military officers speaking out loudly against monumental corruption in the guise of flood control pero pinapalusot ang trilyones na mga pondo. To take a wide perspective, to take Yes, a ma'am. wider perspective of history, no? Matagal na naman tong corruption, napakatagal na, yan endemic sa Pilipinas. Yeah. Kahit si PRRD,
ang dami kong beses nakita yan, galit na galit, umiiyak, na galit, halos na galit, maiyak na na yan galit. sa Sobra galit. siyang galit dahil sa corruption. And it's the same. So, Twice siya nag-offer mag-resign. Yes, because of corruption. nag-walk out siya, di ba? Nag-walk out siya. So, I also, but at the same time, no, there are people like the PMAers, nagsispeak out, no? Nagsispeak they're out. And speaking out. tayo, we're speaking out, di ba? So, I don't want us to feel that we are powerless because it's so not true. So, and Yes. we are really we really have chosen to be part of the struggle kahit na napakatagal na ng problemang ito because the country has to move forward. Agree. Diba? And even though these leaders, supposed leaders of ours have failed the Filipino over and over, it isn't as if we're seeing something new, diba? Yeah, tama. And in other words, no, ang namamayagpag dito at ba't umaandar ang Pilipinas ng diretso because once in a while there's a Rodrigo Roa Duterte, there are principled leaders who speak out, but most of all because the Filipino people really fight back. Yeah. Correct? Yeah. Sas, Yeah. your reaction, please. Well, ang isa na lang na hindi lumalaban sa korupsyon ay ang inatasan ng konstitusyon na magpoprotekta sa mga tao. Hindi ba? Which is? Siyempre, we have seen this corruption. My mother is about 80 years old. Parang, sa kanya, parang, naku, ito na naman. For 80 years, no? Yeah, Ganun yeah. na nakikita niya. And ako nga, I'm just half the age of my mother. And sawang-sawa na ako, can you imagine our parents, kung gaano silang ipipikit na lang nila ang kanilang mata panghabang buhay, hindi pa nila nakikita, hindi pa na-resolve ang corruption na ito. So ano na lang hindi natin nakikita? Ang hindi na lang natin nakikita ay ang boses ng mga inatasan ng konstitusyon to protect the people. Which is the And armed second, forces. yes, of course, no? Well, sabi din doon na civilian authority is much superior, supreme over military authority. But if the civilian are thieves, I don't think that we should let them to be superior over you. No? And lastly, ano ba ang solusyon sa korupsyon? Ang nakikita ko lang dyan na solusyon sa korupsyon ngayon ay final solution. We tried prosecuting them. We tried exposing them on the media. Ang kailangan na lang dyan is a final solution. Yeah, Have I a agree. military Tama. tribunal testing hearing these cases, and parang katulad natin is parang sa justice system sa France, no? Pag ikaw ganyan ka, you have to prove your innocence. If you're handling a lot of money of the government, you have to prove your innocence that you didn't steal. At yan ang You have to nagugustuhan. prove it beyond ikaw because you are the At, you have the burden of care, no? At yan, Sas, ang nagugustuhan natin. Bakit sa China, hindi lumalala at lumalaganap ang corruption bagkos ito ay kinatatakutan na krimen sapagkat may death penalty sa China sa mga kurakot. At na-prove yan na Yes. mabilis ang execution of justice kapag ikaw ay nangurakot sa kaban ng bayan. That's because ay seryoso sila sa pagpapatino ng pamunuan ng pamahalaan. Similarly, kung bakit umunlad ang Singapore, Sas. That's the fight that Yes. Lee Kuan Yew heavily invested so much to cleanse bureaucracy and bring Yeah. back professionalism and honor and dignity in government service by eliminating corrupt officials in government. So, honestly, no, corruption is so brazen. Harapan. Ay, harapan ngayon. Talagang kakapal talaga ng mga mukha. That honestly, I tell you, my thoughts are like yours. No, I want to line them all up and shoot them. Yeah. That's what I really want, and that's what I think we should be doing at this point. Because nakita nyo, no, talagang Agree. ang kakapal talaga. So, while we're here, kasi nga it takes a long time, no, ang bagal talaga ng progress, di ba? But it still moves forward, but umaandar, pero napakabagal. But me kasi, no, I really think that tayo yung nandito, tayo yung buhay ngayon sa kasaysayan ng mundo. So we can end it, no? We can really do something decisive so that the next generations will be better off, no? They won't have to Yes. deal with this kakapalan ng pagmumuka like sila Martin Romualdez, ayuda, that sort of thing na grabe. itong mga young congressmen na lapdogs and it's because of money. And yung in-expose mo, Sas, yung MOOE, 'di ba, yung sa Congress, 'di ba, na liquidation by certification, 'di ba? And Sas, may in-expose ka ngayong araw na to before we go to the news from Davao
natatalakayin natin ito sa Para magtanda sila. lantarang Sorry. Yeah. lantarang Sorry, otoritarianismo. Ma'am, itatanong ko to kay Sas. You exposed today, nakita ko, and I think this is very scandalous na hindi natin pwedeng palagpasin, Sas, at tatanungin namin sa iyo. There are information coming out in the open now that Marcos Jr. approved the almost 1 trillion Yeah. sovereign guarantee. Ibig sabihin, iti-take over ng gobyerno, igagarantiya niya ang ganansya at ang negosyo ng mga kontratista at mga developer ng kanyang sinasabing housing program without even guaranteeing the benefit for the beneficiaries, but rather the profit margin and the guarantee of return of capital in investment. Na gamitin niya ang pundo ng mamamayan para lamang magkaroon ng semblance na i-deliver niya ang sinasabi niyang 1 million program of housing nang hanggang ngayon, Sas, 75% to 80% ang backlog nila for the last 2 years. How do you react to this kind of very scandalous decision in a cabinet meeting na ginawa ni Marcos Jr. na ipagarantiyahan niya, very similar to his father, itong questionably na housing construction program ng mga real estate magnate and developers? Well, unang-una, no, this is within the president's power to provide sovereign guarantees. And that makes it actually a very dangerous power to have. Kaya prudence, no? Kasi wala naman hindi naman to check and balance, no? Wala ito sa COA? Ngayon, Walang gano'n. Hindi siya pwede i-flag ng COA? Takot sa Well, kanya. pwede siya i-flag ng COA. Ikaw naman, Calorie, ang dami naman na flag na ng COA sa Kuha walang pangil kasi, ma'am. Oo nga. Dekorasyon Sa ganitong lang political siya. climate. Ito, on its face, sovereign guarantees are okay. Especially sa mga PPP projects. Kasi nakakapag-encourage ka ng mga private investors, no? Kasi malaki kasi ang mga public projects eh. So, ang commercial finance ngayon, matumal kasi nga risky itong mga ventures na ito at baka hindi mababayaran mo yung uutangin mo sa mga commercial financing in order for you to pursue the project. So ngayon, ang sovereign guarantee, ito yung gobyerno, sasabihin niya na kami ang magagarantiya na pag hindi niya nabayaran ang utang niya, Babayaran kami ang namin. magbabayad. So, that's it. Yes, exactly. Ngayon, bakit ngayon ito delikado itong ginagawa ni Bongbong Marcos? Magkano yung sovereign guarantee 1 trillion. na in-approve daw niya? Wala pa tayo, hindi pa natin nakikita yung... Actually, 1.3 trillion to 4 trillion. It can be expanded daw sa 4 trillion. To 4 trillion? To 4 trillion, oh. To 4 trillion? Up to 4 trillion. Kasi nga 6 Pwede million daw itong housing projects. i-expand. Our budget is 5 point something trillion. Yeah. Oh my gosh. Pwede, I hate pwede daw- drugs. Pwede daw, Sas, I hate drugs. I really hate drugs. It really affects your Pwede decision making, no? Why dangerous, Sas? pwede daw itong i-expand ng 4 trillion. Wow. So of course, ikaw ngayon, syempre hindi pa ikaw ba nagbabayad kasi ginagawa pa lang yung bayad, no? So ang mangyayari ngayon, no? Ang tanong kasi natin dito is bakit nga ba kayo hindi makapag-finance nito? Wala kayong pera. Second, wala ring gustong bumili ng mga low-cost financing, walang the market, Sas, eh. Oo. Bakit? Walang market. Hindi kaya Because ng of the urban poor. location. Hindi nila... okay. Yes. Una-una dyan, location Location din. Calorie. Karamihan ng gusto ng yung mga low-cost housing na yan, ang mga trabaho niyan ay malayo dyan sa location ng low-cost housing. Yeah. Because, syempre, kung malapit dun sa trabaho nila, mas mahal yung lupa. So, mas matataas yung Value. yung cost, no? And of course, substandard. Isa pa yun. Karamihan dyan substandard, kaya nga 'di ba may mga low-cost housing doon na hindi tinitiran kasi nga substandard. Ngayon, itong sinasabi ni Department of Housing Secretary na si Acuzar na marami itong anomalya bilang developer. Yeah, yun nga.
Yeah. Isa pa Can you yun. imagine? Mm. Sabi niya is mapapabilis. So ngayon, ang gagawin ng mga contractor, magbi-build sila ng bahay Yes. regardless of whether it's profitable or not, whether there is whether the demand side will be taken care of. Hindi ba? So wala silang risks, no? At ang isa pang malala dito, Calorin and Eric, kasi ang pagkasabi niya, ang bibigyan daw ng sovereign guarantee ay yung mga existing projects na. Mhm. So yung mga existing projects, so ibig sabihin, ano na yan, nasa pipeline na yan. Siguro yung iba nasa proseso na ng pag Mhm. Naputo lang ating communication line kay Shocking naman Sas. yun. Pero balikan natin siya. Maganda yung punto niya, Mama. Kung matino ang pamunuan at gumagamit siya ng maayos na pamamaraan sa mabuting pamamahala, walang problema ang sovereign guarantee. Pero kung kurakot ang namumuno, ang sovereign guarantee will be an easy way para palusutin ang pera at kubrahin mo kasama sa kontraktor. Ito po ang delikado sapagkat hindi po benepisyaryo dito ang mga urban poor families na mga nasa 12 to 15 million families na ang target nito, ma'am, na mabigyan ng ganitong benepisyo, ay hindi sila ang magbibenepisyo nito. Sapagkat how will the government recover sa kanyang sovereign guarantee at ang mga kontraktor at developer at real estate magnate like Acuzar, paano nila kukubrahin balik ang kanilang pundo at ganansya kung urban poor ang market? Pangalawa, sabi ni Sas kanina, ang mga location ay malalayo sa place of work. Therefore, hindi siya lucrative or attractive para sa market of housing. Ngayon, nakabalik na yata si Sas. Wala pa. Okay. So, babalikan natin siya. Ang tanong kanina namin ni Ma'am Lorraine, gaano kadelikado na ang sovereign guarantee o yung paggagarantiya ng gobyerno ng pundo at ganansya sa private na mga negosyante ay maging daan upang isiphon, higupin ang pundo ng publiko sa isang bagay o sa isang proyekto na walang pakinabang ang mga mamamayan. I think that's the intent. I think yun na yung intent doon. Exactly, ma'am. Maliwanag sa akin yun na pagkakakitaan ito ng mga people involved there, di ba? At naalala ko na naman parati, Eric, mga kababayan, yung sinasabi ni PRRD noon sa amin na ang mahihirap, ang meron lang sila ang Gobyerno gobyerno. So, pag tinanggal mo ang gobyerno, pag hindi natin ginawa ang trabaho natin, talagang you create poverty, di ba? So, itong napakahalaga talaga ng isang pangulo, ng leader, na mahal niya ang mahihirap. Kasi ito, walang makikinabang na mahirap dito. Hindi masosolve yung housing crisis. Correct. Yan na si Sas. No? Ayan na, nagbalik na siya. Sas, Yeah. babalikan namin ni Ma'am yung tanong mo Okay. at maganda yung sinasabi mo. The sovereign guarantee of the state or by the government per se is not wrong. Especially if the government is trustworthy, na hindi kurakot at hindi diskartido at hindi kasabwat ng mga malalaking kontratista. Yeah, well, hindi lang yung gobyerno, no, even the projects itself. Kasi usually, halimbawa, alam niyo naman kung anong ginagawa ng, halimbawa, isang lender ng bangko pag uutang kayo. Anong ginagawa niya? Halimbawa, sabihin mo kailangan mong umutang because magtatayo ka ng business. Ang bangko ba, basta-basta kang pinapautang? Hindi. Anong ginagawa nila? Collateral. Nag-ano sila ng due diligence, di ba? Diligence mo. Imbestigahan ka Oo, muna nag-due nila. diligence Check sila. kanila. Titingnan nila Kung may kakayanan ka. kung itong project ba na ito ay Feasible. may malaking probability magtatagumpay, hindi ba? Otherwise, kailangan nila ng collateral, etc. Now, etong mga sinasabi ni Acuzar, ang bibigyan daw niya ng sovereign guarantee, itong mga existing na nasa pipeline na mga projects, na mga contractors, so wala ng due diligence. Yeah. Wala na. Kasi may prejudice na siya doon sa mga nag-i-exist na proyekto. Existing. At karamihan dito, mga kabarkada niya. Kabarkada ng Pangulo at ng mga kongresista. Correct. Hindi ba? So wala ng due diligence, Ma'am Lorraine and Ka Eric. Kasi yan na yan eh. Bakit ka pa ano na mangyayari? Wala na, hindi na sila i-screen, hindi ba? So ngayon, ang risk lahat nito ay nasa tao. Yes. Nasa taong bayan. Kasi tayo magbabayad nito, taong bayan. Hindi ba?
Tapos hindi rin natin alam kung hindi rin natin alam yung structure nitong sovereign guarantee na to, no? Hindi pa kasi nila pinapaliwanag. Siguro makikita natin kailangan ng full transparency dito. Ka Eric and Coloring. Kung itutuloy nila to, no? We agree. Kailangan malaman natin kung sino mga contractors, kailangan malaman natin kung anong magti-trigger ng sovereign guarantee. Kasi minsan yung sovereign guarantee nati-trigger lang 'yon kung halimbawa may political unrest, merong some force majeure na hindi makapagbayad yung contractor at yun na lang yung government yung Guarantee magko-cover. Especially this is a very risky Sas. project. Pero bottom line nito, talo ang taong bayan. Yeah. Talong-talo dito ang taong bayan. Kasi ang risks ng contractors, private contractors, ay aakuin ng taong bayan. Kasi Taxes. pera nyo yan. Pera ng mamamayan. Sas, so bakit pumayag si Bongbong Marcos dito? Oo. And without full public disclosure, inaprobahan na daw ito, Sas. Ang sovereign guarantee proposal ni Acosar. Yan ang malaking katanungan ng lahat, lalo na alam nyo ba meron isang nasa kabinete na nag-contact sa akin na pinipresenta pala niya yan dati pa ni Acosar. Ito ay hindi sinang-ayunan daw ng maraming cabinet members. Yes. Kasama na yung nagsabi sa akin cabinet member. Kaya laking gulat ng cabinet member, aprobado na to. Ngayon, baka naman kasi inaprubahan na ito ni Commander-in-Chief. Oh. Malamang, involved na dito sina dalawa yan eh. Ang itinuro ni Professor Tequia sa talakayan namin, si Lisa at si Martin. Ito talaga yung power holders and power operators ni Marcos sa likod niya. Alam nyo mahirap yan. Can you imagine? Ang sovereign guarantee is 1 trillion to 4 trillion. Ngayon lang ako nakakarinig ng ganito Grabe, no? kalaking Napakalaki. sovereign guarantee. Alam nyo ba yung mga makakaliwa, kayong makakaliwa, ang tahimik nyo dito nagre-reklamo kayo no na ang sovereign guarantee, for example, sa Hanjin. No, sa Hanjin. Sa Hanjin, shipping. kasi may sovereign guarantee doon ng Pilipinas ang magbabayad doon, kuryente. Wala pang 10 billion pesos yun. Correct. And Ang Sas, ingay-ingay nila. Ngayon, ito 1 trillion to 4 trillion. My God, parang ibinenta na natin yung bansa natin sa mga kontrata. exactly sa sell-out ito. At ito rin sa nangyari sa history ng sovereign guarantee ni tatay niya sa Napocor. Yung National Power Corporation, 500 billion ang iniwan na utang at kinarga ng mamamayan, Sas. Kaya nga nagkaroon ng Ipiran Law kasi hindi na talaga kaya, ma'am, Grabe. na bayaran ng mga mamamayan Oh my gosh. yung mga pangungurakot ng mga malalaking kumpanya. And ang isang nakinabang, Sas, sa sovereign guarantee na yan ay ang Lopez, yung first gen. Yung Lopez Family Corp, ang sister company ng Meralco na nagpo-provide ng generation ng kuryente na ginamit nila ang Napocor para magkaroon ng sovereign guarantee sa excess power contracted nila na pinabayaran sa mga mamamayan kaya nalugi ang Napocor. Kaya tama si Sas, kapag hindi ito naging transparent at naging klaro ang parametro nito ng proposal ni Acosar at ng mga developer at kontratista ng mga pabahay nila, this will be another Napocor type, a big scandal of wastage of people's money in the guise of sovereign guarantee. You know what? I'm having Yeah, go ahead, Sas. You know, in the United States, no, may mga ganito silang issue about sovereign guarantee, no? Ang daming anomalies. Kasi nga, may government guarantees yung sa housing project. And that's already United States, no? Yeah. The level of corruption in our country is like 100 times the United States. At meron na sila ditong issue. Hindi ba? At ang pinakamalala kasi dito, no, this was a point that I would like to make. It's magkakaroon tayo dito ng housing bubble. Yun. So I don't know if Yan. you've heard about that. I don't know if you heard about the Evergrande scandal sa China. Sa China. Yeah, it was a private contractor, nag-build siya na nag-build, no? Tapos wala namang bumili kasi nga you know, the economy is not doing well, mababa ang consumer confidence, etc. So walang bumili ng project. Ito ngayong Evergrande, ang dami niyang utang. Yes. No, kasi if you're a contractor, kasi kailangan mo talagang umutang in order to build something. Ngayon, dahil hindi bumenta yung project, o di nagkaroon ngayon ng property crisis sa China. The good thing is, the Chinese government has no sovereign guarantee Yeah, that's dito true. sa Evergrande. Totoo yan. So,
all the risks were borne out of Evergrande, and then they were ordered liquidated, I believe, by a Hong Kong government, by the government in Hong Kong. So ngayon, tayo dito, gusto nila mag-build ng millions of houses. It will be guaranteed by the government ang risks, no, at ang expenses ng mga contractors, regardless of kukita itong mga to. So ngayon, Delikado. ano to? We will have a financial crisis of unimaginable proportion because this is in the trillions. Habang ang taxpayers ay ninanakawan na naman, ang mga private contractors na to, safe sila. Kasi safe ang kanilang kita. Whether itong project nito ay maging successful o hindi Exactly. na sa mga customer. Napakadelikado ito, ma'am. You know Sige, what? ma'am, go ahead. I close my eyes and it seems like we're back in the Marcoses seniors time, no? Worse. Yeah, even worse. Exactly my point. That's exactly my point that I pointed out just recently, no, na all of this is umuulit, 'di ba? Umuulit lahat ito. And yung pag-ulit niya, mas malala, mas gumagrabe talaga. The amounts are staggering. Yeah, and one trillion. the Marcos Sr. greed was bottomless, 'di ba? And it was so shocking. And yet now, I didn't think there was anything that could top the Marcos greed. But Yes. now there is. It's again another Marcos, Another 'di ba? So Marcos. the universe is asking us, in my opinion, ano ba? When are you going to learn? Are you going to finally learn what Marcos and Romualdez means? Yeah. But you know what that means? Staggering greed and plunder. Yeah, Ay, Diyos. agree. And Ma'am Lorraine, Sas, imagine, hindi pa tayo nakakaahon dito sa pinalusot na 500 billion Maharlika Fund na hindi na makikita. Staggering amounts talaga itong 500 Marcos, billion, no? Sas, ha? Ma'am. Staggering. Walang program of investment, walang revelation and Walang declaration. website. Kung saan ito, ano nang nangyari nito, pondo rin ito, Sas, ng gobyerno at pondo ito. Ngayon, ang Land Bank nangungutang sa kanyang kliyente, nagbaban flotation siya ng 50 billion, Sas, para i-recover niya ang nakatiwangwang na pondo na ipinasok sa Maharlika Fund na hindi alam na wala namang pinatunguhan at ni-railroad ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez at ng kongreso nila. Sas, how? At ito pa ngayon, Sas, kinuha pa nilang 20 billion ng PhilHealth. Ngayon lang natin nalamang araw na to, 90 yung tranche. 70 na ang kulang. Yeah. At kinukuha pa nila Ralph Recto. At illegal pala ito dahil nakasaad sa Universal Health Care Law na hindi mo pwedeng galawin yan unless purposely intended to broaden the PhilHealth coverage or to be charged a subsidy to the contribution of members, Sas. Yes. Well, that's very true, no? Yung PhilHealth na yan, inulit-ulit ko ang basahin yung batas tungkol dyan. Kasi nga, ang una-una kasing katanungan, pag may sinabi kang underutilized or nakatingwang na pondo or savings, ang una-unang tatanungin mo is bakit may nakatiwangwang? Bakit nakatiwangwang yan? Di ba? Paano ka nagkaroon ng savings? Di ba? Kasi alam natin, ang government money talaga, kailangan to talagang gastusin ng bonggang-bongga. Kailangan mo sa idin yan. Kasi yan ang na-request. Yan yung pondo. Ibig sabihin, may nakatiwangwang, may savings, either magaling ka lang talaga, di ba? Pagaling ka talaga mag-hawak ng pera na-accomplish mo isang project na less than the amount, or hindi mo nagawa ng tama. Okay? Ngayon, nung binasa ko itong batas ng PhilHealth, wala siya dapat underutilized funds. Walang ganon. Correct. No such thing. Wala rin siya nakatiwangwang. Ang meron siya ay reserve fund. Reserve funds. No? Lahat, yan yung nakatiwangwang. And it is actually mandated by law na dapat meron siyang reserve funds. No? Na pag umabot na I think parang a certain percentage determined by actuaries na pag sumobra doon, yung sobra, gagamitin mo siya, either pababain yung premium ng mga ng members. mga PhilHealth subscribers or tataasan mo yung benepisyo. Yung benefits niya. Yun yung nakalagay doon. Walang nakalagay doon na tatanggalin mo tong reserve funds, i-declare mo tong reserve funds na underutilized, and then isasabak mo to sa kung ano-anong
etos berechos na iniimbento nila. Wala naman nakalagay doon, hindi ba? Ngayon, ano na naman to? Bakit nyo ginagamit itong reserve fund ng PhilHealth? Required yan ng batas na meron siyang reserve fund. Exactly. At ito ngayon ang aming huling katanungan sa iyo, Sas, no? Pwede ba pasingit lang? sige, ma'am, Doon ikaw sa muna. PhilHealth na yon. Bilang isang doktor at saka alam ko yung mga kaklase ko, yung mga colleagues ko are so scandalized by this. At saka hindi lang scandalized. Umiiyak kahit doon sa Senate hearing si Tony Dance, si Dr. Dance was weeping, no? He was holding back his tears because he was already begging. Wag naman ninyong galawin ito para sa mahihirap ito. Pag sila ay may sakit, kami yung katabi nila. No, I was just at the PGH recently. Nakita ko din, no? I remembered, no? And so ito yung ginagawa ng Marcos administration, no? Talagang hayagan at walang puso na itong nangyayari. No, meron tayo, we can afford to go, pay for our health, no? Pero napakarami kasi nga yung nangyayari ngayon, no? Hayagan talaga, no? There are no words for it. So, Agree. At ito ngayon, Sas, habang nagsasalita tayo, Sas, ang rate of infectious diseases na kumikitil ng buhay ng mamamayan ay 4 sa bawat Pilipino na hindi makapagpagamot ng curable but infectious diseases ay hindi natutugunan ng PhilHealth. And yet, tinanggalan siya, Sas, ng 20 billion and yet pinaparimit pa ang remaining 70 billion ng Finance Secretary ni Marcos Jr. na naka-coincide siya for the elections Sa elections again. na 2025. Yun. Sas, ito yung tanong natin sa iyo. Well, Gaano ka-importante ang ganitong mga issue na dapat makrystallize sa isipan ng taong bayan at gaano kahalaga ang role ng isang solid opposition na may leader na magbibit-bit ng ganitong galvanization of issues para ito ay labanan ng mas malakas na puwersa ng pagkilos ng mamamayan. Go ahead, Sas. well, kailangan talaga may magsalita dito, no? Kakaiba itong mga dalawang ito. Can you imagine, kung kinuha mo yung pondo ng PhilHealth, tapos mag-a-announce ka bigla, magkakaroon kami ng sovereign guarantee by at least 1 trillion to 4 trillion sa mga private contractors. Tapos, nagbibigay ka na napakalaking ayuda. Can people step back and actually understand what's going on in the country? Can people really say na what's happening in the country is just systems normal? Yeah. This is not systems normal. This is too much. Yeah. This is too much, no? Kaya nga alam mo, Lorraine, hello? Yeah, Yeah, go I'm ahead. here. Sas, Go ahead. we're We hearing can you. hear Wala, akala ko na wala kayo. Nandyan pa, nandyan. Actually, Calorine, Eric, no, sususugan ko lang yung sinabi ni Calorine na this might be the universe telling us na hindi pa ba kayo nagsasawa, ganito talaga ang Marcos Romualdez. I think the real message of the universe is bibigyan ko na kayo ng second chance in order for you to do the final solution. Para hindi nyo maulit-uli ito. Yeah. Dahil hindi nyo nagawa noong 1986, baka naman ngayon pwede nyo nang gawin. Kumplitohin Yeah. na. Tama. I agree. Kumplitohin Para ang na- proseso. Oo. Kasi halimbawa, natatawa ko ka Lorraine, ka Eric, no? Kasi yung French embassy dyan, parati nagsiselebrate ng Bastille Day. Bastille Day. Eh, nung nakatira pa ako sa Pilipinas noon, kakilala ko kasi dyan yung first secretary ng French embassy because I had an engagement with the French government before. Tapos syempre, imbitado ako. Tapos ang makikita mo doon nagsiselebrate ng Bastille Day. Si Heart Evangelista. Yung mga politiko, the predatory elites of the country and not the people in the urban poor, not the people na talagang involved noon sa Bastille Day ng France. Bastille Day is a very important moment during the French French Revolution. Revolution yan eh. Yes, exactly. So ngayon, ang inaano ko is, look at France. They have something like that in their history. Because one of the major issues ng French Revolution is really corruption. Yeah, of the bourgeoisie. Really,
yes, the corruption, the massive corruption during the time of the predatory elites, no, from the monarch down. And then they did that. Kaya ngayon, ang mga Pranses, they have something to look back in their history and say na kaya namin itong may mga pinugutang kaming ulo na mga corrupt because we did this in their history, and that was the founding moment of the French nation. Correct. Maybe Very the proud Philippines history. need, Yeah. diba? Maybe the Philippines needs that kind of founding moment. No? Like, reklamo tayo ng reklamo sa corruption, but we don't want to do the historical act necessary in order to eliminate corruption. Hindi ba? Kaya nga ako nananawagan talaga ako sa mga opisyal, sa mga nasa gobyernong inatasan talaga ng konstitusyon to protect the people. What's going on in our country cannot go on for another 100 years. Yeah, we cannot Nasa afford that. first quarter na tayo ng 21st century. Mag-i-end ang first quarter next year. After next year, it's the beginning of the second quarter. If in the next second quarter you don't eliminate these corrupt officials, we will spend half of the 21st century under massive corruption again. Yeah. How long? At ito, How long will you what will you do? No, how long will kailangan pa ba tayo magpasensya na papahabain pa ba natin itong problema ng bayan na ito na alam naman natin ang historical act necessary in order to actually have a brand new start. Yeah. At ito exactly ang aming final question sa iyo ni Ma'am Lorraine, dahil medyo kapos yung oras natin, but definitely we have a very productive and very enlightening discussion. Sas, ito po ang coming from President Rodrigo Duterte, I think kahapon niya ito sinabi. Kapag ang taong bayan mismo ang nagkamali sa paglalagay ng kanyang pinuno, taong bayan din ang dapat singilin sa kanyang kakulangan na magdesisyon ng tama para sa kanyang lipunan. To that effect, ganon ang pagkaka-deliver ni Pangulong Duterte. The people need to rectify their errors, but when the people continue to do the errors in building up society, in building up leadership for their government, the people have nothing to blame but themselves. Dahil ginusto nyo ito as your collective act na itolerate nyo na kayo'y paghaharian ng mga bulok at mga kurakot sa gobyerno. Sas. Well, I agree with President Duterte. That's why we have to call on another institution in order to correct, to correct this a massive immorality going on right now in our society. And iisang institution lang ang alam kung pwedeng makagawa niyan at this time. And maybe, wag naman sana yung mga corrupt din na nasa taas ang manguna. Dahil magiging mas malala lang. Siguro, yung mga patriotic pa, yung mga yung alam nila na pag tumanggap sila ng bride, madudurog yung puso nila dahil parang dinudurog nila ang bansang Pilipinas. Sila naman sana ang manguna kasi how long hindi na ito kakayanin ng ng systems normal ka Eric and Lorraine. There are countless corrupt that have been prosecuted na booking sa social media, patuloy pa rin sila. So I guess we need to pursue the historical act in order to clean our government and have a brand new start. And maybe the Western countries might look down on you and say na hindi nyo ginawa yan. But the future generations of the Filipino people will consider you as the founding fathers and mothers of a new Philippines. Very clear. Maraming salamat. Yeah. Ang ganda ng talakayan na ito, Sas. And we hope that we can have you again dito sa next episodes ng Pilipinas Nating Mahal. What is very clear, Sas, is yung ating role, we catalyze, we explain, we enlighten ang kolektibong desisyon sa pagbubuo ng hakbang para sa sinasabi ni Sas na historical correction and historical act of the people para magkaroon ng katarungan ng buong lipunan at buong bayan, it will come from the people themselves. We cannot force upon them. Ma'am, your final message. Yeah. Sas, thank you so much. As always, it's really a joy to have you here and to
very grateful for your voice. No? Very, very grateful that you are here speaking out with us. No? I really don't know what to say. There's so much that's in my heart right now. No? But as a people, at this point, rage is the correct feeling right now. This is the correct response right now. Ang Pilipino mahilig ngumiti, mahilig magsabi, pagbayaan mo na, no? Pero umuulit ang kasaysayan at napakaganda, napakabuti ng universe na sinasaktan tayo ngayon. Kasi ako sakit na ako sa nangyayari. Nakikita ko the other day, nakikita ko yung mga street children. No? Nakikita ko yung sa PGH na kumikisay, patients having seizures on the floor. Na walang tumitingin sa kanila. No, nakikita ko yung nagugutom. Nakikita ko talaga yon.